Ay, sus Maria Joseph. Naku, wala pala pang audio. Sorry, Moira Singson. Ito yung sinasabi ko po kanina, etong si Marcoleta, kung makikita nyo po, napakarami niyang educational attainment. Napakarami po niyang mga napagtapusan. Ayan, postgraduate, Master in Business Administration, Bachelor of Laws, Bachelor of Arts, di ba? Yan yung mga niya, yan yung mga kanyang mga natapos. Oh, 'di ba? At meron din siyang mga authored bills, 'di ba? Cheaper Medicines Act, mga ganyan. Government position, Deputy Speaker ng 18th Congress, Assistant Majority Leader, 'di ba? Mga ganun. Ang dami niyang ang dami niyang naging achievement. Pero eto nga pong sinasabi ko na kahit ano pa ang narating mo sa pag-aaral, kahit ano pa ang narating mong pwesto sa gobyerno, kahit ano pa ang makuha mo na mga award, hindi pa rin po talaga ito magiging dahilan para ikaw ay maging mabuting tao. Kasi katulad itong si Marco Beta, nabobo po ito kakatanggol kay Sara Duterte at kay Dico. Kung ikaw ba naman matinong tao, kung ikaw ba naman ay talagang tumanda na may pinagkatandaan, hindi ka tumanda ng paurong, 'di ba? Hindi ka kakampi sa mga kriminal at mga kurakot na taong gobyerno noon. 'Di ba? So ito po yung ito po yung interview ni Marco Beta, panoorin po natin. Morning, Good Congressman. morning, Good morning. Congressman. Magandang umaga po sa ating lahat, Joel, Melo at Weng. Isa pong karangalan ang maimbita sa inyong istasyon. Salamat po sa pagtanggap sa aming imbitasyon. Siguro, unahin na natin yung issue ng ng Dami confidential. tayong Dami. Dami tayong Yung tanong confidential and intelligence funds, nakita natin kung paano nakipagtagisan ng katwiran si Congressman Marcoleta nang iniimbestigahan ng Kongreso yung budget po para ho sa Office of the Vice President. Siguro gusto namin makuha, ano bang talagang posisyon po ninyo dito sa issue po ng CIF, Congressman Marcoleta? Joel, hindi naman ako tutol dyan sa pag-iimbestiga, pag-i-inquire ng ating confidential funds or intelligence funds sapagkat kailangan naman talaga nating busisiin ang paggasta ng ating pera. Kaya lang, aking tinatanong kung talagang ito yung ating kagustuhan, alam naman ninyo ako na mahigit na 400 opisina, ahensya ng ating pamahalaan, na meron din naman ganyang uri ng pondo at sila rin naman ay nasabihan na rin ng COA na meron silang dapat ipaliwanag sa kanilang mga pondo. Bakit naman kako tinarget ninyo iisang opisina lang? Ayoko na ganito ang mangyari sapagkat baka mamaya ang taong bayan maisip nila namumulitika tayo. Sapagkat na may personal tayo. Out of 400, dapat man lang nag-sample tayo. Kumuha tayo ng 10% siguro, mga 40 opisina yung ating lilitisin, yung ating imbestigahan. Baka sakaling maniwala ang tao na tayo ay opisyal na gumagawa ng ating katungkulan. Pero kapag isa lang ang tinarget mo, at alam naman natin na ang tinarget mo ay kalaban sa politika sapagkat namumuuna yung presidential election nandiyan na sa horizon, mag-iisip ang taong bayan na politika lang ito. Congressman, Actually, hindi namin iniisip yan. Ikaw lang nag-iisip niyan, Marco Beta. Diba? Wala naman nag-iisip niyan eh. Siya lang naman eh. Out of 400 na mga Ang opisina nababanggit ninyo ng gobyerno, tingin ko si Sara Duterte ang merong pinakamalaking confidential at intelligence funds na nagamit. At isa pa, kaya din po kaduda-duda, questionable ang kanyang paggamit ng intelligence fund at confidential fund sa opisina ng Office of the Vice President at sa DepEd. Kasi nga po, hindi naman sila
Intelligence Gathering Agency. Para saan yung safe house na nagkakahalaga ng 1.1 million in 10 days ba o 9 days? Meron pang 100,000 kada isang araw o isang gabi sa safe house. Merong 300,000. Binabayaran si Mary Grace Piatos, si Kokoy Villamin at si Chippy McDonald. Doon po, questionable na kasi, teka po. Oo nga, 400 ang sinasabing opisina ng ating gobyerno, pero sila po ay hindi lumulustay ng ganito kalaking pera. Kaya ang nakita at napagtunan ay yung katulad ng opisina ni Sara na lumulustay ng walang kapararakan sa isang safe house. Sabi ni Sara Duterte, naghihirap ang ating mga kababayan. Sabi ng mga DDFs, mahirap ang buhay ng mga Pilipino ngayon. Tapos malalaman natin, gumagastos si Sara Duterte ng 1 million o 1.1 million sa isang safe house. 100,000 kada gabi. Kaya naimbestigahan siya. Kaya po siya ang napiling imbestigahan kasi nga po siya ang questionable. Boom! Ganun lang po kasimple yun eh. Hindi na natin kailangan ng 10% o kung ilang mga ahensya. Kasi ang pinakamalala ang korupsyon na ginawa ay ang opisina ni Sara Duterte. O eto pa, kung talagang walang korupsyon, talagang malinis ang kanilang motibo sa paglilingkod sa ating bayan, walang bahid ng kahit anuman na pagnanakaw sa kaba ng bayan, si Sara Duterte. Bakit siya nagalit nung hindi na siya nabigyan ng confidential at intelligence fund? Ba't siya nagalit? Ba't siya nagmamaoy? Ba't siya nagtampo? Ba't siya nagmarakulyo? Boom! Bakit nagwala si Digong? Bakit nagalit ang mga DDM? Ang layo ng sinasabi niya ni Marco Beta. Alam mo yung sinasabi, baka isipin ng taong bayan na namumulitika ang Quadcom o ang Kongreso. Hindi po ganun ang iniisip ng taong bayan. Ang iniisip po ng taong bayan ngayon, saan po napunta yung pera na dapat ay ginastos ni Sara Duterte sa makabuluhang bagay. Hindi yung magbabayad ng safe house na overpriced na, mas mahal pa sa 5-star 5-star rooftop o yung tinatawag na penthouse ng isang hotel sa BGC. Gaano ba kaganda yung safe house na yan? Boom! Yung menudo ba niyan may ginto? Yung kutsara ba niyan ginto? Yung baso niyan silver? Kaya ganun kamahal? Naging investigasyon po ng House of Representatives. Pero pagdating po doon sa ang may authority para mag-audit at mag-account, hindi po ba ng lahat ng pagkakagastos pati na CIF ay ang Commission on Audit. Nabibigyan po ba ng tamang tutok ng Commission on Audit ang CIF? Alam mo, Weng, yun nga yung isang issue na ni-raise ko, imbes na pagdebatihan namin, ginulo lang nila ako eh. Alam mo, napakaganda sanang pag-usapan sapagkat napapanahon naman talaga dahil nga puro na lang investigation in aid of legislation. Pero in actual practice, ang nangyayari, hindi naman, wala namang malilinaw na batas ang nagagawa eh. Kahit na sa... Walang malilinaw daw na batas na nagagawa. Bakit? Kasi nga hindi naman umaattend si Sara Puset. Paano ire-revisa ang mga batas patungkol dyan sa confidential at intelligence fund kung etong si Sara Puset ay nakapinid ang kanyang bunganga sa pagsisiwalat kung ano talaga ang nangyari sa pera
ng DepEd at ng OBP. Diba kaya nga siya pinapatent kasi para makita po, maipaalam po ang estado ng budget. Kung sino si Chippy McDonald, kung sino si Kokoy Villamin. Pero 'di ba ayaw ngang magsalita ni Sara? Kaya nga po naisipan na ng mga grupo, ng mga individual, ng mga taong gobyerno o ng mga kongresista na magkaroon po ng impeachment complaint para po makapagpaliwanag si Sara Lustay Puset Duterte. Boom! Kasi kunwari ako, kongresista ako, paano ko i-revisa yung o paano ako maghahain ng revision sa saligang batas o sa isang batas na hindi ko naman alam kung ano ang paliwanag noong vice-presidente. Sabihin mong in aid of legislation, at the end of the day, wala naman silang maipresent na matinong batas na magagamit ng bansa. Bakit ka mag-iimbestiga, sabi ko sa kanila, bakit ikaw ang magsusuri, bakit ikaw ang mag-o-audit? Pwede ba ka ako ipaliwanag natin, Mr. Chair, kung tayo'y nakakagawa ka ako ng encroachment o baka we are usurping the very authority and mandate of the Commission on Audit? Right, sabi niya, noted. Hindi ka ako noted ang isasagot mo, Mr. Chair. I'm raising a constitutional issue pagdebatihin natin. Ngayon, nung hindi sila makasagot, kundi ng gulo na lang, so tinanong ko na sa COA. Sabi ko sa COA, did you surrender even part of your duty and authority to audit and examine reports and papers in relation to the utilization of public funds? Hindi po kanya. Exclusive po sa amin ito eh. Opo. Exclusive pala sa inyo, bakit ninyo pinayagan? Kasi po sinabi na kami. Why did you not? Why did you not fight them? Pero di ba sir, may oversight function naman ng Congress having the power of the purse. Meron kayong kapangyarihan na magkakaroon ng sariling investigasyon sa ganitong issue. So, plak siya dyan, di ba? May kapangyarihan ng Kongreso na mag-imbestiga ng mga maanomalya na ahensya, lalo na pagdating sa pera ng bayan. Merong power ang Kongreso. Diba? Sa kanila nga dumadaan yung budget eh. Diba? Oversight function. Hindi inaagawan ng trabaho ang COA. Diba sabi nga ng COA, may notice of disallowance ang OBP. Si Pusit. Tama, Kuya Joffrey Tison. Diba, na Brenda Barton, hello po. Shoutout, Moon Plaza, Ate Beauty, yan, hello po. Diba? So, plak si, dito, si Marco Beta. May function. Merong karapatan ang ating Kongreso na mag-imbestiga. Bakit parang ang gusto ni Marco Beta, hindi imbestigahan si Sara Duterte? Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, boboto ka ba ng bobo? Yan ang ating nakakaption dyan. Ang mga bobong kumakandidato sa pagkasenador. Ang mga bobong kandidato sa teka. Ang mga bobong kandidato sa pagkasenador 2025 part 1. Yan ang title natin. Kasi nga po ito, mga dati itong matatalino, mga dati itong maaayos na mga tao, pero ngayon po, nabobo po sila ng kanilang pagiging politiko. Nabobo po sila. Lalo na tong si Marco Beta, panahon ng pinasarang ABS-CBN, sabi ko, galing nito. Si Marco Beta. Yun pala, a few moments later, talaga palang kaya niya kinampihan ang pagpapasara ng ABS-CBN kasi nga, kailangan niyang suportahan si Digong dahil si Digong ay nagtampo dahil hindi po na-play o hindi po naipalabas sa ABS-CBN ang kanyang campaign ads noong 2016. Kaya ito ay pinuntirya ni Digong at ipinasara eventually. Yan po ang katotohanan yan. Hindi maitatanggi yan. Kaya po pinasara ang ABS-CBN.
So nakita natin, si Marco Beta pala talaga, ito pro Duterte. Kaya nga po ngayon, kahit na meron ng mga ebidensya ng pagnanakaw, bribery na ginagawa ni Sara Duterte sa tauhan ng DepEd at mga tauhan ng OBP, umame ng ilang mga tauhan ni Sara Duterte na sila ay nakatanggap ng sobre mula kay Sara Duterte. Ibig sabihin po, may nangyayaring krimen. Pero, pikit mata itong si Marco Beta at ang sinasabi, pinopolitika lang si Sara Duterte. Kaya, ang aking opinyon, na bobo si Marco Beta. Oo naman. Alam mo, yung inquiry in aid of legislation, nasa section 21 ng Article 6. Yun namang oversight, yun naman ang nasa Article 22. Pinaghahalo kasi nila eh. Yun ang problema, kaya ako sila sinasabihan na pagtalunan namin muna ito para sa ikaliliwanag ng lahat ng ginagawa namin. Opo. Huwag nating pagsama-samahin ito na parang chop suey tayo. Yun pala ako. Sa'yo pala ang mandato, bakit namin usurp? Ba't hindi ka pumunta ka sa korte? O kaya pwede kang magpaliwanag eh. Pwede mo sagutin muna, Mr. Chair, pwede ba na wag muna kaming magbigay sa inyo ng mga dokumentong inihingi ninyo? Unang-una po kasi, kailangan maliwanagan nyo, ang ginagawa po namin, audit observation memo lang. Naku, walang audio. Sorry. Nay Brenda Barton, hello po. Ito po yung aking naging kumbaga parang obserbasyon diyan. Ito pong confidential funds at intelligence fund dahil nga po ito ay nandun na yung salita confidential, di ba? Nandun na yung pinaka word, confidential. Ngayon, ito pong si Sara Duterte, ang dinadahilan niya, hindi daw po ito pwedeng pag-usapan or dapat na ihayag sa publiko kasi nga daw confidential. Sa totoo lang, wala naman pong mako-compromise. Wala naman pong kumbaga mapupunta po sa hindi maganda, di ba? Sagutin mo lang. Bakit merong ganyang paggasto sa safe house na 100,000 kada isang gabi? Imagine niyo po, 100,000 kada isang gabi, ipaliwanag mo. Kung meron pong katotohanan yan, di ba? Sabi ko nga kung talagang ganun kamahal yung safe house, walang problema. Bakit? Kung talagang kailangan yan intelligence gathering. Baka umupa ng mansyon yung mga tauhan ng DepEd para makakuha ng intelligence, makakuha ng mga information na magiging kapaki-pakinabang sa DepEd. Kaya lang, ang problema, ito yung tanong. Ang DepEd ba ay isang intelligence gathering agency? Hindi. Diba? Alam ko, ang mga merong intelligence gathering, kumbaga, parang protocol nila, diba? Yan sa PNP, NBI, baka sa Army, intelligence, di ba? Meron yan. Mga intelligence unit. Pero ang DepEd, saang banda sila magkakaroon ng intelligence? Para saan? Diba, Nay Brenda Barton, Ate Judy Labrador, ayan Ate Beauty, nawala yung audio. Ramil Baldovino, ayan, hello po. Ate Rubico Rameng, Joffrey Tison, Rowena Takemura, ayan, Reynaldo Katapang, Argo. Ayan, si Argo, nandiyan si Argo. Ang dakilang pro Duterte. Ayan. So, di ba, ito po yung ito po yung pinaglalaban ng mga DDEBs. Parang gusto nila konsintihin natin si Sara. Hindi po pwede yun. Sabi nga ni dating Senador Trillanes, lumustay ng pera ng taong bayan si Sara Duterte. Tumanggap ng pera daw po mula sa drug lord si Sara Duterte. Protector daw po ng drug lord. Tapos nagbanta pa ng hindi maganda sa ating Pangulo. Tapos ayaw ng impeachment. Ano yun? Basta may ginawa si Sara Duterte, palagpasin na lang natin.
Hindi po pwede yun. Tira-tira hello po Ramil Baldovino, kaya di makapasok sa Magic 12 kasi kita na ng taong bayan. Actually, hindi naman to mananalo. Hindi mananalo to si Marcoleta, hindi to mananalo. Kaya nga sabi ko sa inyo, pasensya na po kayo, walang kwenta tong aking live ngayon. Walang kwenta to kasi yung ating tinatalakay, mga walang kwentang tao. Mamaya, Jimmy Bondok pa, saka si Vic Rodriguez, wala ding kakwenta-kwenta. Kaya po kumbaga, gusto ko lang ipakita sa inyo kung gaano po sila nabobobo ng pagprotekta nila sa mga Duterte. Yun ang aking gustong ipakita dito. Ito, initial findings lang po na ito eh. Opo. Pero Congressman, kayo ba naniniwala na naaabuso ang paggamit ng intelligence at confidential fund? O yung may mga ahensya tayo o departamento ng gobyerno na hindi naman karapat dapat mong bigyan? Maaaring naabuso, although wala akong reliable information na naabuso nga. Ngunit, ang sabi ko nga, para nga natin makita kung naabuso o hindi naabuso, sa liwanag ng lahat ng mga pangyayari na yan, tawagin natin itong 400 na mga... Hindi. Hindi ganun. Mali ang sinasabi mo, Marcoleta. Kaya nga sabi ko, bobo to eh. Bakit mo tatawagin yung 400 na ahensya ng gobyerno kung wala naman silang issue sa intelligence fund? At tanging ang may issue ay si Sara Duterte. Wala namang iba na na-issue na gumastos ng 125 million in 11 days na ibang ahensya ng gobyerno kung hindi si Sara Duterte lang. Bobo ka ba? Marco Betang, tatanga talaga to eh. Ba't mo ipapatawag yung mga ahensya ng gobyerno na yon na wala namang nilustay na malaking pera? Diba? Di mag-aaksaya lang ng panahon ng Quadcom, ang Kongreso, Super Committee. Diba? Kaya sabi ko sa inyo, nabububo itong si Marcoleta dahil nga po sa pagiging super pro Duterte niya. agencies na ito at opisina para maliwanagan nating lahat. Kung ang talagang gawain natin, makagawa ng isang maliwanag na batas. Huwag kang magta-target lang. Kasi paghihinalaan ka. Hindi. Hindi. Buti sana kung merong, let's say, sinabi, DPWH, DOH, BIR, DBM, Pillbox. Buti sana kunwari, limang ahensya ng gobyerno, pinlag ng COA. O meron di kang pera, notice of disallowance, o may perang nawawala. May perang hindi maipaliwanag kung saan ginastos. Kailangan itong maipaliwanag. Kunwari, sabihin natin, 50 yan. 50 ahensya ng gobyerno. Kasama na pati Office of the President. Sama na natin lahat. DOTR, DICT, DPWH, lahat. Tapos, opisina lang ni Sara sa DepEd ang kinwestiyon o ang inimbestigahan ng Kongreso. Doon ka magtaka, Marco Beta. Sa dami-dami ng mga pinlag ng COA, si Sara lang ang pinukusan ng ating Kongreso. Doon ka magtaka. Doon talaga magtataka taong bayan. Baka pati ako magtataka ako. Kunwari, gumastos ang DPWH ng intelligence fund. 200 million in 5 days. Hindi maipaliwanag. Boom! Tapos hindi inimbestigahan ng Quadcom, hindi inimbestigahan ng Kongreso. Baka kahit ako kalampagin ko ang Kongreso, teka, wag lang yung opisina ni Sara. Ito pa isa, meron din korupsyon. Imbestigahan nyo din to. Pero,
Yung sa dinami-dami ng ahensya ng gobyerno, si Sara lang ang gumastos ng 125 million in 11 days. Hindi pa ba sapat na dahilan yun para sila ay imbestigahan, Marcubeta? Kaya ikaw, kasama ka sa 8 diretso. Sigurado ko dyan, kasama yan sa 8 diretso sa 2025 May election. Ate Suset Tabor, hello po. Ate Suset, Ate Monet, Ate Gina Inglet, ayan, Ate Sunshine. Hello po sa inyo mga ate natin dyan sa Hong Kong at sa Macau. Hello po sa inyo. Kay Ate Renceline, Ate Celerina, ayan. Ate Catalina, Nanay Celerina, hello po yung na-meet natin doon sa may Blackman statue. Hello po. Yung Chichiria serye hindi maipaliwanag. Yun nga, Ate Rowena Takamura. Oh. Diba? Sabi ni Wilfredo Rania, yamang po butike. Anong yamang po butike? Okay, Ate Dolly Babes, hello po. Ate Tyra. Sino ba to? Lalaki ba to? Babae? Kung ganyan ang mga senador natin, wala nang magtatanggol sa mga mahihirap at sa bayan. Magiging senador lang sila para sa amo nila at interes nila. Saan tayo mapupunta? O katulad ni Robin Padilla, naging senador lang at tumatanaw lang ng utang na loob sa KOJC at sa INC. Danny Sablay, pinipilit ng Marcolelat na yan na ituwid ang baluktot. Tax 1976, ang ibig niyan sabihin, kalungkatin lahat ng agency ng government para patas. Eh bakit mo nga hahalungkatin yung wala namang pinaplag ang COA? Bobo lang naman yung maghahalungkat. Kunwari, halungkatin natin yung DPWH. Wala namang problema doon. Halungkatin natin yung DOH. Wala namang problema doon. Heto ang ebidensya. Nagsusumigaw. Nandito na. Sinasampal na sa harapan ng publiko ang ebidensya kay Sara Duterte sa paglulustay ng pera. Boom! Bakit natin isasantabi si Sara Duterte? Ano lang yun? 8 diretso sa Inidoro. Ayan, yung mga senatoriable ni Digos. Nanay Brenda, MP, the more you get upset, the bigger your dimple is cute. Humpak daw yan Sabi, addict daw ako Hindi kasi nila alam yung dimple. Nako. Kaya ito si si Marcubeta, kaya to magsesenador para kay Digong, para kay Sara, hindi para sa taong bayan. Baka naman inuuna lang yung Office of the Vice President. Natatawa kayo? Bakit hindi ka matatawa? Tinanong ko nga yan sa COA Sabi ko, bakit tayo nandito para usigin lang? Kasi sabi ko, inuusig nyo na Bakit ka ako ito lang ang binigay? Ba't hindi nyo lahat binigay? Yan lang po kayong itinanong sa amin Yan lang po hiningi sa amin di maliwanag na kontrolado ng komite ng good government kung ano lang ang gusto nilang usigin o sisayin. Ano po ang legislation na kasi nga may nakita na paglulustay ng pera ng bayan na hindi maipaliwanag etong si Sara Duterte at ang DepEd. Opisina ng Vice Presidente at DepEd. Alam na namang hingin din ng komite ng good government ang papeles ng DICT. Wala namang corruption doon. Yung mga katulad niyan, PCSO, di ba? Kung ano-ano sinasabi. Inimbestigahan sa Senado ni Senator Rapi Tulfo. Wala rin namang maipakitang dayaan. Wala rin namang corruption. Diba? Doon tayo sa merong ebidensya at meron pong plug ang COA. Merong notice of disallowance. Doon tayo. Ano yun? Hahanapan natin ng butas yung iba kahit wala. Samantalang ito, nagsusumigaw na yung butas, yung ebidensya. Laban kay Sara Duterte, tapos ayaw mong paimbestigahan. Hindi dapat imbestigahan.
Diretso ka talaga sa kubeta sa 2025 election. Kailangan para matapos yung pag-abuso sa paggamit ng confidential funds. Tanggalin ng confidential funds. Ako na po sasagot. Tanggalin na po yung confidential at intelligence fund. Itira na lang siguro sa Pangulo. Itira na lang siguro sa mga intelligence gathering agency like PNP, AFP, NBI. O National Investigation Agency. O NICA ba yun? NICA. Doon na lang sa kanila ipaubaya yan. Kita nyo? O, walang confidential at intelligence funds ngayong taon. Ang DepEd. Kaya naman pala. Bakit nung si Sara hindi pwedeng walang intelligence at confidential funds? Bakit nung si Senador Angara na ang maging DepEd Secretary pwedeng walang confi funds? Ha? Diba? Napakasimple. Kay Senator Angara, okay, tatakbo DepEd, walang intelligence funds. Bakit kay Sara, hindi pwedeng walang intelligence fund? Boom! Ang sabi pa ni Sara Duterte sa isang talumpati, ang sino man na kumakalaban sa intelligence funds ay kalaban ng bayan. After nun, nagmarakulyo na si Sara. Hindi na pinapansin si First Lady Araneta Marcos. Hindi na pumupunta sa mga send-off ceremony ni PBBM. Pumunta na rin siya doon sa rally ni Kibulok. Di ba? Oh. Yan po ang isang malaking tanong. Bakit kay Senador Angara pwedeng walang confidential funds? Bakit kay Sara Duterte hindi pwedeng walang confidential funds? Boom! Kahit na wala ng legislation kailangan lang liwanagin. Okay, nandun naman sa title Sabi sa title nung kanila, lahat ng inquiries in aid of legislation, nakalagay naman yung termino yun Yung phrase na yun, in aid of legislation. Alam nyo, sa pagdidesisyon ng Korte Suprema, may naalala akong sinabi ni former Chief Justice Renato Puno. Sabi niya, itong inquiry in aid of legislation, merong limitasyon yan Joel, Wayne, Melo. Sabi niya, there should be a legislative purpose as one limitation. Sabi niya, yung pangalawa naman, you have to observe the rule of pertinency in questioning. It should be related to the subject matter. Pangatlo, you have to protect the rights of the persons appearing and affected by your inquiries. Ano yung essence and significance ng legislative purpose? Dapat meron ka nang nasa isip na there should be a contemplated piece of legislation. So, Kaya nagpapatawag ng hearing, meron kang gustong siya sa atin siguro para makumpleto mo. Maybe a portion of your contemplated legislation might affect or impact on some sectors na hindi mo pa nakikita. That's why you ask for a hearing. So, in aid of legislation, so ano ang magagawa po ng Kongreso para hindi po maabuso ang paggamit niyan, yung mga yan? Nung confidential fund. Intelligence fund. O di gumawa na lang ng batas. Kung halimbawa, nasuri namin na hindi pala na audit mabuti at hindi na babantayan ang paggamit. Wala na lang confidential fund, di ba? Ang dali naman nun. Okay. Alright, next question tayo. Sa kayo, nakita natin sa profile ninyo. Kita nyo, gumawa na lang daw ng batas para tanggalin nyo, amendahan nyo, kung ano man ang gawin. Nagnanakaw nga si Sara, di ba? Kaya kailangan ng batas na para maparsahan itong mga nagnanakaw ng pera ng kaban ng bayan. Ano nangyayari?
Shoutout po ate, hindi mabasa yung hindi mabasa na salita dyan, yung pangalan, hindi mabasa eh. Shoutout po sa'yo Diba nagnanakaw si Sara Duterte, nagnanakaw ang kanyang ahensya, ngayon, iniimbestigahan at kailangan na magkaroon ng batas o may marebisang batas para maparusahan yung mga nagnanakaw sa kaban ng bayan. Ayaw namang makipagtulungan ni Sara. Bakit? Syempre, para nga naman sa kanya yung gagawing batas. Paano sila makakapagnakaw? Boom! Kaya nyo pa pinaglalaban yung confidential fund saka intelligence fund kasi para may manakaw kayo. Masyadong Praxedes, hello po Kuya Joffrey, ako nasasagot kung bakit pwedeng walang confidential fund si Angara. Dahil hindi man siya magnanakaw kagaya ni Inday Lustay, takaw, nakaw, pusit na tomboy. Ang daming sinabi. Ngayon lang nangyari sa Pinas na ang VP ang naglustay ng confidential fund ng 11 days. Ngayon, ito po yung sabi ni Dax 1976. Dapat din imbestigahan ng confidential fund ni Marcos na 4.6 billion. Alam mo ba, humanga ang Kongreso dahil sa ibinigay na report ng ating Office of the President para sa kanilang confidential funds. Alam nyo kung bakit? Itemize, organize, maayos na naipaliwanag kung saan nilustay yung pera ng bayan. Kung saan ginamit. Pero dito kay Sara Duterte, hindi niya maipaliwanag kung saan niya nilustay. Kay PBBM, naipaliwanag ng maayos kung saan ginamit ang pera. Bakit si Sara hindi niya maipaliwanag kung saan? Yun ang isang malaking katanungan diyan. Bakit kay PBBM naipaliwanag? Kay Sara Duterte hindi maipaliwanag. Alam niyo kung ano opinion ko diyan kasi kay PBBM walang ninakaw. Walang Mary Grace Piatos. Walang Chippy McDonald, walang Kokoy Villamin. Pero kay Sara Duterte baka meron. Kaya hindi maipaliwanag. Kayo ay sasamayakda ng Cheaper Medicine Act. Yan na yung mga Cheaper Medicine Act. Tapusin na po natin diyan. Kaya alam niyo po dito si Marco Beta hindi talaga ito masasabing magaling na kongresista o ito ay isang maayos na kongresista. Kasi nga po, maliwanag naman na kaya po siya nagko-kongresista o kaya siya kumakandidato ngayon sa pagka-presidente, pagka-senador kasi nga po kailangan niyang maproteksyonan si Sara Duterte sa impeachment.